Ngayon, mainit na mainit yung usapan about MAIFIP. Ito talaga yung, di ba, pinag-uusapan lahat ngayon sa social media, maging sa ilang mga media entities. Pero Mm, nakakalimutan yung tungkol dito sa farm to market roads na mm, nag-times 3 po yung budget, mm, mga kapatid. Ikaw ba, being an observant over the years, may sinasabi din yung ilang mga senador na iilan lang yung tauhan dyan sa DA. Paano nila mm. magagawa na kayanin kung sa kanila ibibigay yung bulto ng mga gagawin na farm to market roads? Kaya ba talaga ito ng DA? Anong safeguards yung pwedeng ilagay para hindi ito matulad sa flood control scandal? Yes, actually ang isang problema natin sa DA, about half or kalahati ng budget ng DA taon-taon ay napupunta sa rice program pa lang. Very rice-centric ang Department of Agriculture natin at hindi ko alam kung paano nila isisingit pa itong infrastructure kung sila na talaga magpapatupad nito. Ang isang limitasyon na nakikita natin dito sa farm to market roads ay marami sa kanila ay hindi base sa siyensya o sa mabuting research, cost-benefit analysis. In other words, marami mga farm to market roads ang hindi strategic. Kumbaga, sige maglagay tayo ng farm to market road pero kung talagang nakakatulong siya sa mga magsasaka para mas mapabilis ang pagdadala ng kanilang mga produkto sa mga merkado ay hindi malinaw yun eh. And I think parte ito do sa car-centric na polisiya at infrastructure na meron tayo sa Pilipinas. Kumbaga, ang solusyon natin sa marami sa mga problema natin sa Pilipinas ay semento, infrastructure, asfalto, etc. Nang hindi natin tinitingnan kung ano ba yung strategy dito sa mga kalsada na ito? Nakakatulong ba talaga sila? And I doubt na yung DA right now ay merong kapasidad para talagang busisiin isa-isa itong mga proyekto na ito at ano ba talaga yung plano natin dito sa farm to market roads? Isang malaking question mark pa rin yun. So, base sa pagkakaintindi ko sa'yo, wala pang safeguard sa ngayon na po pwedeng gawin talaga ang gobyerno para totally zero corruption itong mga farm to market road projects natin? Exactly. Sa pagbasa ko dito, DJ Chacha, ay parang binabawi nila itong nawala dito sa flood control. Kumbaga, kung ako yung politiko, parang hindi ako masyadong nagke-care kung ano yung forma ng pork na meron ako. Basta merong pork. So, mawala man yung flood control, sige, bawiin natin dito sa farm to market road at iba pang mga infrastructure projects na hindi rin masyadong transparent. Halimbawa, yung mga presyo for example nung semento, asfalto, etc. Maraming mga cost considerations yan na hindi bukas parate sa mga tao or hindi talaga nababantayan 100% ng mga tao. So in other words, meron pang oportunidad para sa corruption dito sa farm to market roads and kung dito ibubuhos yung pork para do sa 2026 ay baka yun yung susunod na problema natin. Hindi na flood control masyado, although meron pang problema doon, kundi lilipat lang dito sa farm to market roads. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!